Naitala ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng namatay sa bansa dahil umano sa pagbe-vape. Kaya nais ng DOH amyendahan ng vape law, lalo't may mga naeengganyo ng mag-vape sa murang edad pa lang. May report si Mark Salazar. Ang ilang nagyoyosi nag-switch to vape sa pag-aakalang mas okay ito sa kalusugan. Pero sabi ng Department of Health o DOH, huwag magpaloko. Ngayong World No Tobacco Day, inilunsad nila ang kampanya laban sa panganib ng tabako at vape. Huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang mag-yosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Kasabay nito, sinabi ng DOH na naitala ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay sa bansa dahil umano sa pagve-vape. Isang 22 years old na 2 taon nang nagve-vape bago atakihin nung 1 taon. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years. Nakita, 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. By the way, hindi siya nagsisigarilyo before. Siya ngayon ang mukha ng kanilang kampanya para ipaliwanag sa mga kabataan na hindi cool at ligtas mag-vape o mag-e-cigarette. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero wag nyong saktan na vape ang gamit. Pero ilan sa mga nakausap naming nagve-vape, tila hindi natitinag. Baka may iba po siyang ginagawa. Bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama, so malamang considered yung family history ng patient, no? Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Napakalambot din daw kasi ng batas sa pag-regulate ng vape at e-cigarette. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey, isa sa bawat 7 edad, 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape na o kaya ay e-cigarette. Bagay na ikinakaalarma ng mga otoridad. Para makatulong sa kampanya, nais ng DOH na amyendahan ang vape law. Gawing 21 years old imbes na 18 ang papayagang mag-vape at e-cigarette. Ipagbawal ang nakakaakit na fruity flavors at higpitan ng online selling ng mga ito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.